kayo? Ha? Ang akala niyo yata matatakasan niyo ako? Hindi! Walang makakalabas sa bahay na to! Parang awa niyo na, Tita Rose. Marami mga taas dito. Gusto ko na pong umuwi sa amin. Gusto ko na pong makita ang lola ko. Hindi! Walang uuwi! Kayo na nga itong inaasikaso? Ha? Kayo ba itong nagmamatigas ang ulo? Ngayon, gusto niyo makita ang galit ko, ha? Makikita niyo ang galit ko! Lizette? Bakit ka sumigaw? Ano nangyari sa'yo? Bonnie, si Princess sa panaginipan ko. Hindi ko alam kung bakit, pero hinahabol daw siya ng halimaw. Gusto daw siyang kainin ng halimaw. Halimaw? Naniwala ka naman dun. Panaginip lang yun. Pero bakit ko siya napanaginipan, Bonnie? Bakit hanggang ngayon lakas ng kabog ng dibdib ko? Bonnie, ang tagal ko nang hindi nadadalaw yung bata. Simula nung may mangyari masama kay inay. Bonnie, hindi ko na siya napupuntahan. Dahil abala ako sa paghahanap sa anak ko. Bonnie, hindi kaya may masama na nangyari kay Princess? Baka kailangan ako ng bata. Baka may problema yung bata, Bonnie. Sorry, Princess, ha? Totoo palang masama ang ugali ni Tita Rose. Noon pa sana umalis na tayo dito. Paano na yan? Wala naman tayong laban sa kanila. Malaki sila. Tapos, maliit lang tayo. Mga daga! Ano yun inatake ko? Charmaine! Paggaling mo, ayoko nang bumalik ka sa pagsusundalo, ha? Ayoko na. Kahit tutulan mo ako, hindi ako papayag. Kahit gusto ko, talagang hindi na pwede. Hindi ko nga alam kung makakapagtrabaho pa uli ako. Bakit? Ano bang sinasabi ng asawa ko? Gaano po ba kalala ang tama niya? Mukha naman na siyang okay, ah. Dahil sa tama ng baril sa kanyang batok, naparilistado na ang buong katawan niya. Hindi niya na ho yan maikikilos pa. At hindi na ho namin siya mapagagaling pa. Princess, huwag kang matakot. Hindi nila tayo kakagatin. Marami rin sa bahay niyan, pero hindi naman sila nang aano. Huwag lang natin sila sasaktan. Hindi nila tayo pakikialaman. Para rin mga asong yan. Kapag sinaktan mo sila, tsaka lang nila sasaktan. Tatakot ako. Alam ko na gagawin natin, Princess. Kaya ng mga taga. Nagalit natin si Tita Rose, kaya niya tayo sinasaktan. Pero kapag pinakita natin sa kanya na mabait tayo at sinusunod natin yung mga utos niya, hindi na niya tayo sasaktan. Parang aso mga yan. Kapag tahimik kang tumadaan, hindi ka nila hahabulin.
Kaya pagpalagay ng loob sa atin ni Tita Rose, tsaka lang natin sila ulit tatakasan. Ang galing mo naman, Charmin. Sige, pagbalik ni Tita Rose, kunwari, lahat ng gusto niya, susundin natin. Ang ibig niyong sabihin ay hindi na makakalakad ang asawa ko. Hindi na siya makakakilos ng normal. Baka naman may ibang paraan. Baka naman umadaan natin siya sa gamot. Kailangan may balik natin siya sa normal. I'm sorry, Mrs. Buong katawan ng asawa niyo ang naparalyze. Kung kalahati lang ho sana, baka madaan pa natin sa therapy. Pero sa case ng asawa niyo, I doubt it. Sinasabi niyo ba sa akin na kaya ako na lang asawa ko? Ha? Di ba doktor kayo? Bakit hindi niyo gawin ang trabaho niyo? Kesa yung sinasabi niyo sa amin na mawala na ng pag-asa. Mrs., doktor kami. Hindi ho kami Diyos. Ayokong paasahin pa kayo. Alam mo, Princess, sanay ako kinukulong. Lagi kasi akong kinukulong ni Inay Sofia ko eh. Takot na takot ako nun. Pero ngayon, hindi na ako matatakot. Tsaka, hindi na ako malulungkot. Kasi may kasama na ako. At ikaw yun. Princess, bakit? Princess, mainit ka. May lagdat ka yata. Lalamig ako, darling. Tsaka nagugutom. Buksan niyo itong pinto! Kailangan ng gamot ng kaibigan ko para ngawa niyo na buksan niyo na itong pinto! Wow! Mama, Ang galing naman ng manugang ko. Sarap ng pagkakahiga mo dyan, ha? Para ka hindi namatayan. Tell me, Mabel. This, all of this, ito ang dahilan, ano, kung bakit mo pinakasalan ng anak ko. Ngayon wala na siya. Akala mo mapapasayo na lahat ang ito. Mama, nagkakamali kayo na iniisip. Then, why the hell are you just lying there? Ba't hindi ka gumawa ng paraan para mahanap ang asawa mo? O kahit katawan man lang niya sana, maibalik sa atin. Madaling magparatang. Madaling maghusga. Lalong-lalo na hindi na nakita lahat ng mga paghihirap ko. Halos mabaliw ako, Mama. Sa kakahanap ko kay Enrico. Ang dasal ko nga sana namatay na lang ako sa trahedyang yon. Kung alam ko lang din na mabubuhay ako nang wala naman si Enrico. Then sana pinakinggan na lang ng Diyos ang dasal mo. Sana ikaw na ang namatay dahil hindi ikaw ang kailangan ko dito. Anak ko ang kailangan ko. Tama kayo, Mama. Kailangan din ako ng anak ko. Kaya lumaban ako. Pinilit kong mabuhay. At huwag kayong mag-alala kung ang iniisip ninyo ay yung pera ninyo. Dahil sa oras na makita ko ang anak ko, aalis na kami dito at hinding-hindi kami aasa sa pera ninyo.